April 25, 2020, nang nakatakda na sanang maganap ang laban nitong si Janriel Casimero versus Naoya the Monster Inoue. Ang kaso nga lang, ito ay nakansila dahil nagkaroon noon ng pandemya. Ang pagsasara noon ng mga venue dulot ng COVID-19 ay ang siyang naging dahilan kung bakit nakansila ang nasabing laban. At ang bakbakang Naoya Inoue versus Janriel Casimero ay isa sa pinakapinanghihinayangang laban na hindi natuloy ng marami sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil ang tunggaliang yun ng dalawang boksingero ay naglalayong pagsamahin ang mga titulo sa bantamweight division. Hawak noon itong The Monster ng Japan ang kanyang dalawang pandaigdigang kampyonato, habang itong si Janriel Casimero naman ay tangan-tangan ang kanyang WBO na titulo. At ang laban din na yun ay ang siyang pinaka-inaasam-asam nitong si Cuadro Alas, upang lalo pa siyang makilala at napakita niya sa lahat ang kanyang natatanging husay sa mundo ng boxing. Simula noong makansila ang kanilang pagtutuos ay pinagpatuloy ni Janriel Casimero ang kanyang karera, kung saan ay nilampaso nito ang lahat ng mga nakalaban niya. Samantalang itong si Naoya Inoue rin ay nagpatuloy sa pagdepensa ng kanyang mga korona, kung saan ay nadagdagan pa nga ang mga ito at di kalaunan ay naging ganap na siyang undisputed world champion. Bagamat ilang taon na ang nakalipas at mukhang malabo na ngang magharap pa ang dalawa sa ibabaw ng lona, ay umaasa pa rin ng ilan sa mga tagahanga nitong si Cuadro Alas na matutuloy pa ang laban niya kontra sa tinaguriang halimaw na si Naoya Inoue. Lalo pat nakita natin sa pinakahuling laban niya ang naging kahinaan nitong si Naoya, matapos siyang gumapang sa ibabaw ng lona nang tamaan ito ng isang solidong kaliwang kamao mula dito sa Mexicanong si Luis Nery. Kaya naman ang naging sigaw ng mga boxing fans nitong si Janriel Casimero ay panigurado umanong mas lalong gagapang itong halimaw ng Japan, kung ang mas malakas na kamao nitong ating kababayan ang dumapo sa panga nitong si Naoya. At upang mas mabigyan pa tayo ng ideya sa kung ano ang kalalabasan ng laban nila, kung sakaling ito ay matuloy pa, ay narito at atin munang balikan ang pinakahuling laban nitong si Janriel Cuadro Alas Casimero, kung saan sa laban na yan ay natupad na rin sa wakas ang isa sa kanyang pangarap na makalaban sa bansang Japan at makapagpakitang ginas sa harapan ng mga kababayan nitong si Naoya Inoue. まずは第1ラウンドです。勢いをつけています右のフック、そして好戦的に距離を潰していった。しかし僕も返します。カシメロが近くにリボディー、さらに右フック、リーダー思いっきり振っていった。さあさらにここでまとめるか。しかし一方頭を下げながら入って小栗、右のストレート、しかし右フック、カシメロが前に出ます。カシメロが小栗を今ロープに背負わせ、山田さん、はい、早くもカシメロ、そうですね、カシメロ、さて岩瀬さんはこの状況どうご覧になってらっしゃいますか。リーダーどうですか。分かっていいです。リーダーフック右ダブルです。そして近く左フック、注意しないといけない。右フックです。左フック、今日の右フック、右バレー、そしてこれは決めていくか、前に出るか、世界3回戦チャンピオンのおっとバランスを崩しました。近づいています。右フックだ。選手がってますからね。ボディーだってかい相手です。お互いにボディを打ち合っています。右フック、カシメロ右フックだね。そして左フック、右フック、ちょっと動きが止まった小栗、さあ右フック、思い切りフルスイング、カシメロがそれでは一つリズムに乗りますからね。右のストレートボディ、最後ボディ放っていきます。ナンバー、そして右フックを放っていきます。かわしました小栗、ワンツー、右のストレート、左ボディ、そして左コンビネーションつながって右ストレート、さあここで捉えるか。右ストレート放っていってカシメロになりますが、やっぱりこれ近い距離で戦うなら自分からという小栗の考えですかね。真っ向勝負でしょうね。カシメロも少し前に出ました。
ボディストレート左フックを放っていきます。頭を下げるウリ、右フックだ、右フックを放っていった、左アッパー、右アッパー、シシテル返した、小木に返しました、ワンツー右ストレート、カシメロのコーナが襲いかかっていきます。さあここは左から右をストレートボールに放っていく小木です。そして一方ワンツー右フック上がっていきました、カシメロ左フックだ、ちょっと足に来てるかもしれないですね。あ、そうですか、はいそして右フック放っていきます。ただ距離を潰していく小木にコツコツ当てていますからね、左フックカシメロ、しかしこのジャブからおっと右フック思い切り振っていきます。カシメロ右のアッパーです。そしてロープを背負わせる、さらに右のストレートを放っていく小木に、この男には奇跡を運ぶパンチ拳があります。前に出る小木に、そして一方のカシメロ、そのパンチをよく見ながら仮にジャブを放しながらガードを固めて、ここはバックステップです。小木のパンチを見ています。ただ少し魅力を見せました。ワンツーボディとストレート、第3ラウンドは残り15秒になります。おっと右フック、これは避難した当たりのものです。右フック、そして左フックを放っていきます。カシメロ、後を攻めて左フック入ります。しかしアッパーを返していく小木に左のジャブを見せる、そしてボディストレートから放っていきましたカシメロです。そして入っていった左フックを出すカシメロでありますが、ここはクリッチした状態です。レフェリーが入ります。どちらが決定の相手に当てることができるのか。左フック放っていきましたカシメロ、右フックだー放っていきました。ここでバック27秒、4ラウンド27秒、負傷引き分けでございます。